Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Ngayong taong 2026 ay maraming kaabang-abang na mga kaganapan ang aasahan ngayon ng taong bayan. Inggil sa mga opisyal at personalidad na dawit sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects at korupsyon sa DPWH na ayon sa balita ay isusunod na umanong aaristuhin ang mga senador at mga kongresista na sangkot sa korupsyon. Base na rin sa mga salaysay ng mga witnesses na ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure or ICI at ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Matatandaang pinangalanan sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, Senador Villanueva, Chis Escudero, dating Senador Nancy Binay at pinangalanan din si dating Senador at ngayon ay Secretary na ng DepEd na si Sani Angara. Ito ay base sa mga salaysay ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer ng 1st District ng Bulacan na si Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Project Engineer JP Mendoza. At ang inaabangan ngayon ng marami ay ang paglabas ng nilalaman ng mga documents sa cellphone ng namayapang DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na ayon sa Office of the Ombudsman ay inaantay na lamang nila ang forensic test ng NBI sa phone ni Cabral at sa kanila ilalabas o ito-turn over ito sa Office of the Ombudsman. Dito talaga malalaman at mahahalungkat kung sino-sino talaga ang totoong tumanggap ng milyones na mga kickback mula sa mga projects ng DPWH. Si Cabral ay isa sa mga may alam sa anomalya sa DPWH dahil siya ang chairman sa planning ng departamento. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay natuntun na magdadalawang buwan nang nagtatago itong si Bato at hindi na rin ito nagpapakita sa Senado simula nang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya noong Nobyembre na meron ng arrest warrant ang ICI para kay Senator Bato de la Rosa. Si Bato ang Vice Chairman ng Committee on Finance at Vice Chairman din siya ng Committee on National Defense, subalit hindi na ito uma-attend sa mga Senate session at hearing na ikinadidismaya ng ibang mga senador at ng marami nating kababayan. Ayon sa mga netizens, ay dapat gumawa na ng aksyon dito ang Senado lalo na si Senate President Tito Soto upang madidisiplina itong si Bato de la Rosa. May mga hakbang nang ginawa sina dating Senador Antonio Trillanes, idinulog nila sa Ethics Committee ng Senado ang ginagawa ni Senator Bato. Maaaring ground for removal from the Senate ang hatol dito ng Senado. Bali-balitang nandun sa Davao itong si Bato de la Rosa nagtatago. Alam umano nitong kung lalabas siya ay bibiglain na lamang siyang aaristuhin ng Interpol at PNP. Alam din itong hindi siya tutulungan ng Senado lalo na at hindi siya kakampi ng administrasyon at ng majority ng Senado. Tanong po yan, yung aming pong regional offices in Davao and our district offices dun sa nearby offices namin dyan sa Davao ay kumakalat po ng constant na information. Kapag nakita namin na ang information seems to be relevant and credible, binibigyan po namin sila ng instruction to forward it to the head office para po ma-notify ang ating director. Such that if the need arises for the arrest, kung talagang may lalabas na warrant, ay meron po kaming magagamit na information na makakatulong po sa ating mga counterparts. Kung sakaling aarestuhin o kung hindi man aarestuhin, ma-share namin ito sa kung sino man ang mga kailangan ng information. Pero ngayon po, tukoy nyo kung nasaan yung kinaroroonan ni Senator. Well, in order for us not to compromise our efforts, we would rather not share this information. Ang masasabi ko lang po ay meron po kaming active na mga efforts na ginagawa para makatulong po sa ating mga counterparts. So meantime, who's your client? In the meantime, my client with the issue now becoming, so unclear, he wants to be sure kung ano ba talaga, meron ba talagang warrant o wala, so that he can be properly guided. But that does not mean that he is in hiding. How do we construe that na he is not in hiding? We've been calling him for an interview. Hindi namin siya hindi sumasagot sa amin eh. Opo, para ho sana nga makapanayam. So, nasan siya ngayon? Ba't hindi siya ngayon po importante yung session, budget deliberation, ba't di siya na-attend? Alam mo kasi, sir, because of past history, siguro, no, I'm not competent to answer for him, but I am his lawyer, no?
But even if I am not, if I am his lawyer, I am incompetent to say really what is in his mind. Opo, no? opo. Kasi given the past history na yung ating gobyerno na maski hindi nga klaro kung red notice ba yun o diffusion order ba talaga, hindi nga clear. Diffusion order. I-inimplementa, hindi man lang dinaan sa korte o hindi man lang nag-follow doon sa Article 59 or sa ating 1987 Constitution, Rules on Criminal Procedure. Bigla na lang, kinidnap yung ating dating presidente. How much more yung si Opo. Senator De La Rosa? Opo. Maybe that is in his mind. Di na wala Opo. siyang tiwala sa gobyerno. Kaya Opo. gusto niya siguraduhin. Opo. Pero, hindi masama yun. yes sir, Oo. kasi nga, meron na tayong, kumbaga, digong experience, di ba? Na Oo. nakita ho Meron naman po ng natin. bigong experience. Oo. Okay, Na anyway. hanggang ngayon, nandun pa nga sa Hague. Opo. Pero, sabi ho kahapon, kagabi nga ni Ombudsman Boying na talagang may arrest warrant yan. Pero Yun. sa inyo ho bang tingin, sa inyo ho bang palagay, as in, yung pong karanasan, yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, gagawin din sa kliyente po ninyo na huhulihin na lang siya, dadalhin sa Villamor at kukuha ng private plane? Magagawa ba nilang ngayon yon? Ng gobyerno kaya ngayon yon? With all due respect to the Philippine government, now, iba-iba ang sinasabi. Oo, iba-iba ang sinasabi. Tapos yung, di ba, si Executive Secretary Bersamin, sabi niya, that will not happen anymore. We will follow that. Oo. Opo, sandali. Parang ginadjam ang ating telepono ha. Parang ginugulo yung ating linya, attorney ha. Sandali lang. Oo nga. Opo, hello. Oo. Ayan, Party ulitin line. lang. Hello. Pakibaba, party line. Para lang mas malinaw. Oo. Sige. Sige, go ahead, attorney Canino, with all due respect sa Yun. Philippine government. Opo. With all due respect to the Philippine government, no, hindi na talaga iba-iba eh. Medyo sabog yung messaging eh. Kasi sabi ng Executive Secretary, who is the alter ego of the President, na they will follow the extradition rules. Doon naman sa iba't ibang mga ahensya, they will insist on surrender. Magkaiba yung extradition. Opo. Sige. So, Respetuhin yung rules ng... yes po. Opo. Sige, so attorney, ang inyo pong kliyente ay hindi naman, sorry sir ha, hindi naman po mag-abroad. Hindi naman siya lalabas ng bansa to, kumbaga, para talagang siya pupunta sa mga lugar na hindi miyembro ng ICC para po maiwasan talaga itong paghuli sa kanya. Kasi ang binabanggit, kumpirmado po na mayroong arrest warrant ang ICC. Sa tingin ko, I am not Senator De La Rosa, no? Abogado niya ako. I do not read his mind, no? Pero in all probability, hindi lalabas ng bansa yun. Mahal na mahal niya yung bansa nating Pilipinas. Kaya nga nag-50-50 yun. Kasi mahal na mahal niya yung Republika. Ayaw niya malulong sa droga. Ngayon, nag-senador siya. You can see his record as an excellent public officer. I don't think, iiwan niya ang Pilipinas. Mga kabunyog, Happy New Year sa inyong lahat. Pasensya na sa mga hindi ko mag-greet. Ito mga kabunyog, mga kababayan, may nagtanong sa akin, nasisimula lang ng taon, Tony, ano kayang mangyayari na doon sa mga senador? Anong mangyayari kaya sa kanila? Matuloy pa kaya ang kaso sa kanila? Makulong kaya sila? Lalo na si Escudero, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Revilla. O sige nga mga kabunyog, pag-usapan natin to. Ano nang mangyayari kina Escudero, Jinggoy Villanueva at Revilla? Bakit sila yung nababanggit natin? Kasi sila yung pinakamayor doon. May iba pang mga senador na nababanggit o dating senador tulad ni dating senador Nancy Binay, si Grace po nababanggit din, actually si Angara nabanggit din, pero ang talagang medyo mabigat ang mga ebidensya at talagang paulit-ulit na binabanggit ay itong apat. Si Escudero, si Jinggoy, si Villanueva at si Revilla. Ngayon, ano nang mangyayari sa mga ito? Ano na bang status ng kaso sa kanila? Ito mga kabunyog, una, wala pang kaso alinman dyan sa apat na yan. Yan ang totoo. Wala pang naisang pang kaso dyan. Ako kasi mga kabunyog, pag sinabi nating kaso, ibig sabihin nasa korte. Pag sinabi nating kaso, nasa korte na, wala pa.
Wala pa sa korte ang apat na yan. Mayroon pa lang criminal complaint. Ibig sabihin, mayroon ng isinampang reklamo sa ombudsman. At base sa investigasyon ng ICI, nirekomenda ng ICI na kasuhan itong si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada at saka si Bong Revilla. Pagdating kay Chis Escudero, ang rekomendasyon ng ICI, imbestigahan pa. Imbestigahan pa ng ombudsman. So, ibig sabihin, ang bola ngayon sa apat na ito, nasa ombudsman. Wala pa po sa Sandigan Bayan, nasa ombudsman pa ang bola. Pero wala na sa ICI. Kasi nag-imbestiga na ang ICI sa kanila at ang rekomendasyon ng ICI sa ombudsman, magsampa na ng kaso ang ombudsman para sa tatlo. Kay Villanueva, kay Revilla at kay Jinggoy. Pagdating kay Chis Escudero, Nancy Binay, pag-aralan, mag-imbestiga pa, further investigation pa ang ombudsman. So ngayon, ano nang gagawin ng ombudsman? Ang ombudsman magkakandak ng preliminary investigation. Ito kasi mga kabunyuga, para lang mailinaw ko, ang common kasing term na ginagamit is investigation. Okay? Pag sinabi nating investigation, tatlong klase. Tatlong klase yan. Yung investigation ng Senado, yung investigation ng Senado at ng Kongreso o ng Kamara, ang tawag diyan, investigation in aid of legislation. Pagdating naman sa ICI, ang ICI, Independent Commission for Infrastructure, investigation yan, parang ang papel ng ICI, fact-finding investigation. Pag-iimbestiga para makumpleto yung mga facts at makatipo ng mga testigo at ebidensya, pag may nakitang sapat na ebidensya at testigo, i-refer ngayon ng ICI sa ombudsman. So, pag-refer sa ombudsman, magsasagawa pa rin ng investigasyon ng ombudsman. Ang tawag naman doon, preliminary investigation. Ang preliminary investigation, papadalhan na ngayon ng subpina yung mga respondents o yung pinaniniwalaang sangkot. Papadalhan sila ng subpina para mag-submit ng counter affidavit nila. Pag nakita ngayon ng ombudsman na may probable cause para isampa ang kaso, isasampa na ngayon ang kaso sa Sandigan Bayan. Yan yung procedure. Kaya magkakaiba yung investigation na yan. Ang investigation ng Kongreso ay in aid of legislation. Ang investigation ng ICI, fact-finding investigation. Ang ombudsman, preliminary investigation. Lahat ng apat na yan, si Escudero, si Jinggoy, si Villanueva at Revilla, nasa ombudsman na ngayon ang bola. Kaya, medyo tama nga na malaman natin, ano ba talaga ang status ni Ombudsman Buying? Kasi malaki ang trabaho na ngayon na kay Ombudsman Buying na. Sa kanya na nakasalalay ito, lahat ng ito. Wala na ito sa Senado, wala na ito sa Blue Ribbon. Wala na rin ito sa ICI. Nasa ombudsman na. Kasi ang ICI, mayroon ng recommendation ng ICI. Ang recommendation ng ICI sa ombudsman, kasuhan si Revilla, si Jinggoy at si Villanueva. Pagdating kay Chis Escudero, ang sabi ng ICI, mag-conduct pa ng further investigation. Bahala na ang ombudsman. So, ang gagawin ngayon ng ombudsman, yung recommendation ng ICI ay i-consider ng ombudsman. Susundin ba ng ombudsman yung recommendation ng ICI? Hindi obligado. Kaya ang obligado sa ombudsman ay conduct ng preliminary investigation. Padalhan ngayon ng complaint affidavit itong sila Jinggoy, si Revilla at si Villanueva
pati si Chis Escudero, padalhan sila para makasagot sila. Pag nasagot na nila yan, pag-submit sila ng counter affidavit, maglalabas na ngayon ng resolution ang ombudsman. Ang resolution ng ombudsman, kung sasampahan nga ng kaso, si Revilla, si Jinggoy, si Villanueva at si Chis. Pag nagsabi ang ombudsman, may basihan, may probable cause, may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction yan, sasampahan na ngayon ng ombudsman yan sa Sandigan Bayan. Mag-i-issue na ngayon ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Yan yung hinihintay ng taong bayan. Yan yung hinihintay ngayon. Ano kaya ang nangyayari sa ngayon? Ako ang sigurado ko ang nangyayari sa ngayon ganito. Ha? Sigurado tayo ganito ang nangyayari. Siyempre, gumagawa na ng paraan ang apat na yan, si Escudero, si Estrada, si Revilla, at saka si Villanueva. Gumagawa yan ng paraan na hindi matuloy ang pagkaso sa kanila. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Malinaw yan. Ano kaya ang ginagawa nila? Ay siyempre ginagamit nila ang kanilang koneksyon at kapangyarihan. Halimbawa si Chis Escudero. Alam naman natin, dating Senate President yan. Hindi naman yan magiging Senate President kung hindi yan malapit sa Malacanang. Siyempre may koneksyon yan sa administrasyon. Dati siyang Senate President eh. Pangalawa, alam naman natin, veteranong politiko na yan si Chis Escudero. Alam niya na yan. Kaya si Chis Escudero, pinagalaw na rin niya, gumalaw na rin yan. Ginamit na yung kanyang koneksyon dyan, yung kanyang kapangyarihan din. Nakiusap na yan. Pwedeng kay Lisa Araneta, pwedeng direkta kay PBBM, nakiusap na yan. Sino naman ang magsasabing, na din yan, nakiusap na rin yan malamang kay kay Ombudsman Boying. Siyempre, gagawin nila ang lahat. Sa tingin nyo ba sa ganyan kaseryoso na posible silang makasuhan at makulong, hindi nila gagawin ang lahat? Gagawin ang lahat yan. Lalo na si Revilla, nakulong na dati, alam niya na yan. Ganon din si Jinggoy, ayaw na nilang maulit yan. Si Chis, kaya yan kanya-kanyang galaw na yan. Kanya-kanya na yan gamit ng kanilang koneksyon. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, matapos lumabas yung kanilang mga pangalan, nakikita nyo, maiingay pa ba yung apat na yan ngayon? Maiingay ba sila? Kinakalaban ba nila si Boying? Kinakalaban ba nila si PBBM? Hindi. Siyempre gagawa sila ng paraan para makaano sila dyan, malusutan nila yan. Kumbaga sa ngayon, nahaharap sila sa matinding problema. Naharap sila sa matinding problema. Gagawa sila ng paraan na hindi sila matuluyan. Yan mga kabunyog, mga kababayan dyan. Siyempre, halimbawa si Bong Revilla, mananahimik na lang ba siya? Ganon din si Villanueva, si Estrada, si Escudero. Siyempre yung sinasabi nilang hayaang gumulong ang hustisya. Ganyan naman ang standard na linya dyan. Ganyan. Secretary will read the title of the measure without... oh yes, go ahead. It's not a resolution. You may proceed with the title. Senate Bill number 1624, an act creating a Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security to review, assess, and evaluate the state of Philippine agriculture and recommend innovative and targeted policy reforms in agriculture, appropriating funds therefore. Mr. President, may we recognize the sponsor of the measure, no other than distinguished Chairman of the Committee on Agriculture, Senator Francis Kiko Pangilinan. The Chairman of the Committee on Agriculture, Senator Francis Pangilinan, is recognized to sponsor the measure. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, sa ating mga natatanging kasamahan. Kinalulugod kong i-sponsor ang Senate Bill 1624, ang Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security. Nasa krisis ang agrikultura at pangingisda ng ating bansa. Krisis na ramdam sa buhay ng bawat Pilipino. Tulad ni Mang Ambo, na madaling araw pa lang sa Nueva Ecija ay nagahampas na ng lupa. Sa kanyang palayang ilang dekada na rin niyang sinasaka.
pataas ng pataas ang kanyang gastos, abono, krudo, at mga binhing huli kung dumating. Pagdating ay anihan. Trader ang nagdidikta ng presyo. Kulang na kulang ang napagbebentahan niya ng palay para makabayad sa mga inutang. Oo, meron siyang masasaing na bigas pero wala ng pera para ayusin ang sirang bubong o makapagtabi para sa susunod na bagyo. Wala rin sa 4 niyang anak ang gustong magsaka. Sa Santa Cruz, Manila naman, may isang nanay na 2 anak ang nagbibilang ng dalang barya sa tapat ng karinderya. 20 pesos na ang isang cup ng kanin, 1 cup of rice. Mahal kahit pritong galunggong at pakbet. Kaya ipagkakasya na lang niya ang 1 cup of rice para sa kanilang mag-iina at bibili na lang ng instant pansit canton na 20 pesos din. Hindi na siya pupunta sa talipapa. Kaya hindi niya, ika nga, namamarites na maraming gulay galing Benguet ang nabubulok. Nabubulok lang. Hindi kilometro ang sukatan ng layo ng sakahan ni Mang Ambo at ng pinggan ng nasabing nanay. Nasusukat ang layo sa wasak na sistema, sa inaaksayang ani at sa mga patakarang hindi kumukunik. Ito ang krisis na kinahaharap natin. Nagkakandakakuba sa hirap at edad ang mga magsasaka at mangingisda, mataas at sumpungin ang presyo ng pagkain at milyong-milyong pamilyang Pilipino ang walang kakayahang kumain ng masustansya at sapat sa bansang mayaman ng dagat at lupa. The Agriculture, Fisheries, and Food Security Commission is not just another committee. It is a chance to finally confront what is broken in our agri and fisheries sector. 5.5. Households will only cost the government an estimated 115 billion pesos per year. This provides for a more transparent and targeted assistance for qualified individuals. It should be pointed out that under the 2025 GAA alone, Sir President, 194 billion worth of ayuda was set up for the beneficiaries of PORPIS, MAIP, AIX, TUPAD, and AKAP. Senate Bill 63 can lead the way for the re-evaluation of these programs in the future and hopes for lesser reliance on these unviable interventions. After deliberate consideration of this submitted bicameral conference committee report on the disagreeing provisions on House Bill 4058, it is with heavy heart that I cast my no vote, Mr. President. I hope that my good friend Senator Sherwin Gatchalian will find it in the goodness of his heart the reasons why I am objecting to this bicameral conference report. Masakit ang loob ko na mag-object dahil kasama niyo akong nagumpisa at nagsimula sa pagbusisi nitong 2026 budget. But I stand my ground for the conviction against the chance of possible abuses of the budget. Despite all the protective measures instilled in this budget, there is the ever-present danger of loopholes in the wordings that may be exploited. An uncomfortable reminder that safeguards on the paper do not always prevent abuse in practice. Matuto na tayo sa mga multo ng kahapon. Huwag na nating bigyan ng pagkakataon na maulit ang mga anomalyang hanggang ngayon ay hindi pa napapanagutan at nagdulot ng puot sa ating mga puso. Maraming salamat, Mr. President. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I'd like to recognize next to deliver explanation of vote, no other than Senator Risa Ontiveros, Mr. President. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, bago ang lahat, ay taus-pusong pasasalamat sa ating Senate panel sa pangunguna ng ating Finance Committee Chair, Senator Sherwin Gatchalian, at sa lahat ng Senate Secretariat
at Senate proper staff na walang tigil na nagtrabaho nitong holiday season para sa 2026 General Appropriations Bill. Salamat din sa suporta ng ating Senate President Vicente Sotto III, who stood by the Senate position during these historic open BICAM deliberations. Mr. President, dear colleagues, my vote is yes for the BICAM version of the 2026 national budget, even as I have serious reservations about unprogrammed appropriations and other issues. I believe it is possible, while registering my reservations and objections, to lend my support to the crucial reforms in this budget towards transparency and better governance, and the undeniable wins for people's health, education, and the protection of our women and children. Last year, the 2025 national budget featured zero government subsidy for PhilHealth, which is why I voted against it. The 2026 budget will begin to correct that by allocating 129.76 billion pesos to PhilHealth next year, including the 60 billion pesos wrongfully taken from PhilHealth in 2024. At sa tulong ni na Senators Sherwin Gatchalian, Loren Legarda at Pia Cayetano, naipanalo natin ang 16.5 billion pesos dagdag pondo sa serbisyo ng PhilHealth mula sa savings ng DPWH. No to bloated costs sa infra projects, lalo na sa flood control. Nagpapasalamat din tayo na isinama sa BICAM version na nagdagdag ng 1 billion pesos para sa zero balance billing ng LGU hospitals sa bawat sulok ng bansa. Dahil dito, mas maraming mga kababayan natin ang makakatanggap ng tulong mula sa mga LGU hospitals natin. The 2026 budget also features an historic budget for education, including the 6.2 billion peso increase for SUCs, which we pushed in the Senate to allow more young Filipinos to enroll in our colleges and universities. Likewise, I am happy that the 2026 budget includes the higher funding we pushed for the National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Sexual Abuse or Exploitation Material, NCC o SAEC-CSAEM, for a more effective crackdown against online sexual abuse of women and children next year. Masaya din na aprobado sa BICAM ang 1 billion pesos na pondo para sa Project NOAA. Hindi man lumusot ang ating panukalang pondo sa proteksyon ng Sierra Madre, aprobado ang 565 million pesos para sa greening program and mangrove reforestation. Mr. President, the reforms we secured this year, including the open bicameral sessions and our budget transparency portal, must become the new normal. They are ingredients to push for even more transparency and accountability in the coming budget years. Sa bagong sistema, the open BICAM and other transparency reforms allow the public to better participate, increases attributability of legislators in budget decisions, and begins to get rid of blind spots which enable corruption. It is very unfortunate that some of the reforms you are pushing for, including an overwhelming cut in unprogrammed funds, are not carried in this budget. Still, it is an improvement that the BICAM version includes safeguards aimed at preventing unprogrammed funds from becoming slush funds. Another was the rejection of my proposal for a provision that would have allowed the MyIFIP to support the zero balance billing program of the DOH. This is why I am pushing for my Universal Healthcare Medical Assistance Program bill, which would institutionalize less lines, less uncertainty, and less red tape in our health services.
My deep thanks go to SP Pro Tempore Ping Lacson for his anti-political patronage provisions so that politicians can no longer exploit assistance programs for personal gain. And I am especially grateful to our finance chair, Senator Sherwin Gatchalian, who assured us that 0 insertions were made during BICAM. Panghahawakan natin yan. This is what accountability looks like. Mr. President, as we ratify the BICAM version of the 2026 General Appropriations Bill, we now begin the next part of our mandate, maintaining a watchful eye on the implementation of government programs and services. We need constant vigilance to ensure the effective and honest execution of the funds we will approve today. Bilang tugon sa flood control scam at galit ng mga kababayan natin dito, nagsikap tayo sa Open BICAM Resolution, sa Blue Ribbon Committee Investigation, at sa budget reforms na ibalik ang tiwala ng sambayanan sa budget. It is the start of a new era in budget making. Tama na ang mga ghost projects, ang kapalpakan at kalokohan sa paggamit ng pera ng taong bayan. At para makamtan ito, kailangan ng pagpapatuloy at pag-institutionalize ng mga plataporma sa paglahok ng lahat ng stakeholders, simula sa Open BICAM na sinubukan natin ngayong taon. Muli, maraming salamat po sa ating Senate panel, sa ating Senate Finance Chair at sa ating Senate leadership. Maraming salamat po. Patuloy tayong magbabantay at patuloy na magmamatsyag. Thank you, Senator Hontiveros. Majority Leader. Yes, Mr. President, we recognize a distinguished colleague from Nueva Ecija and Mindanao, no other than Senator Robin Hood Padilla. Mr. President. Senator Robin Padilla. And Camarines Norte. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo at sa atin pong mga iginagalang na senador,